Salamat po. Ano? Of course, sa aking minamahal na Atty. Yong Garin, sa mga staff natin ng PDP National, at syempre yung ating pong soon na magiging senador sa 2028, Atty. Jimmy Bondoc. At syempre kasama natin ang aking partner sa Pasay, ang aking magiging susunod na Vice Mayor Bong Tolentino, former City Councilor ng Lungsod ng Pasay. Of course, sa ating pong mga riders na kasama namin sa National, may tiga Pasay din po dyan. At syempre sa mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pati ako gusto ko nang maiyak eh. Alam niyo kung bakit? Sayang ang pinaghirapan ng ating ama, ang ating Pangulo, Mayor Digong Duterte. Sa panahon ng 2016, nang siya'y naging Pangulo, nasa kanya lahat ang pinakamahirap na nangyari, yung COVID-19. Walang pondo ang bansa, pero pinilit niya na magampanan upang mailigtas ang mga buhay ng ating mga kababayan. Nakita niyo noon, ang dami namamatay. Pero ang ating Pangulo, hindi bumibitaw dahil ayaw niyang mabawasan ang ating mga kababayang Pilipino. Alam niyo po, yan din po yung una kong pag-upo bilang kusyan ng Lungsod ng Pasay. 2016. Kasabi kami. At yan po hindi pinapasok sa Pasay ng aming mayor dahil kalaban. Siya po'y dilawan hanggang sa nagpapalipat-lipat ng kulay hanggang nandito siya sa kabilang partido. Pero kapag na po lalaban ang ating magiging na Vice President, lilipat din yun. Kaya kayo, marami na po gustong lumipat. Nag-uumpisa na ang mga politiko ng koneksyon kung paano lilipat sa ating minamahal na Vice President, Inday Sara. Sabi nga po ng ating Pangulo Tatay Digong, iba siya, iba si Inday. Anak niya, pero magkaiba sila. Sapagkat si Tatay Digong, isang abogado, naging piskal, naging alkalde, naging congressman, kaya alam niya kung ano ang paghihirap ng ating mga kababayan. Dahil nag-umpisa siya sa local government, hindi siya nag-umpisa sa national government, kaya alam niya ang damdamin at puso ng bawat isang mamamayang Pilipino. Alam ang kahirapan. Nang siya'y naging Pangulo, alam niyo po ba ang mga mayors? Takot mangurap. Takot gumawa ng mga mali. Although, nakakagawa pa rin. Pero marami nangingilan dahil ang aking Pangulo, ang Tatay Digong, sobrang straight. Gusto niya tama at dakagin tayo at tumaas ang dignidad ng mga Pilipino. Sa amin pong pag-upo bilang City Councilor ng Pasay, sinamahan ko siya. Meron din po akong dignidad. Yung po mga nagbebenta ng drugs sa Pasay, nawala. Ngayon, bumalik. Bumalik na, dumami pa. Yan ang isang, para sa akin po, ay isang pinakamagandang kasaysayan na iniluhit sa bansang Pilipinas. Na mabawasan ang mga kurap, mabawasan ang mga drug lord, ang mga pusher, ang mga adik. Kasi isang tuyang basura ng lipunan. Napakahalaga na mabago natin yung nasa lower. Ano ba ang lower? Tayo. Bago ang barangay. Bago ang mga kusihal at mayors. Bago ang Congress at Senador. Dapat pumali kasi mag-umpisa sa atin ang labang ito. E maglaban natin ang pinabukasan ng ating mga anak. Tulad ng gusto
ni Tatay Digo, ipaglaban ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, at ng ating kaapo-apuhan. Lugnog na tayo. Dapat na tayo. Hindi ko rin maunawaan at hindi ko rin maintindihan. Bakit nila pilit pinababagsak ang ating Vice President? Samantalang wala namang ginagawang mali. Hindi naman kurap. Binabaliktad lang po ang sitwasyon para galitin at baguhin ang kaisipan natin mga Pilipino. Pero ngayon, nasaan po tayo? Dati, kung magkakaw lang sila, milyon. Naging bilyon. Naging trilyon. Diyos ko po, paawa na sila sa atin. Para tayo mabuhay ng tama, mag-umpisa sa gobyerno ang tama. Paano magiging mabuti ang kakayuan ng bawat isa kung sa kanila nag-uumpisa ang maling sistema? Paano tayo umunlad? Bakit tayo maalis ng bansa natin? Nagtitiis tayo mapalayo sa aking pamilya para mabuhay natin sila ng parangal. Pero dito sa Pilipinas, dapat sama-sama tayo na mabuhay ng tama at parangal. Anak-anak sa ating mga bagong henerasyon. Sapagkat tayo, katulad ko, senior citizen, paalis na tayo. Pangalapit na tayo magpaalam sa mundong ito. Gugustuhin po ba natin na isang araw, wala na tayo sa mundong ito, pero galit pa ang mga kabataan sa atin, at sasabihin at sisisihin tayo na bakit hindi natin pinaglaban ang kanilang kapakanan at kinabukasan? Para po sa atin. Ako po isang babae, pero lalaban ako. Alang-alang sa mga minamahal ko, Pilipino. Ipaglalaban ko ang karapatan ng bawat isang Pilipino. At hindi ko ako papayag na pagpatuloy nilang yurakan ang ating bansa at ang ating pinagbagan. Sayang ang pinaglaban at ibinigay na buhay ng ating mga bayani. Sana po, sa tamang panahon, magsama-sama tayo. Magkaisa tayo. Sapagkat si Tatay Digo, hanggang ngayon, ang iniisip niya ang kapakanan ng pinambayan. Alam ko po, sa oras-oras at araw-araw na buhay niya, wala siyang iniisip kung ano ang kapakanan ng kanyang mga minamahal na Pilipino. Kaya sana po, magkaisa tayo, ipaglaban natin ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating bansa, at ng ating mga anak at apo. Naniniwala po ako na ang boses natin ang makapangyarihan, sapagkat ang boses natin ang nagluklok sa kanila. Kaya ang aking pong pakiusap sa inyo lahat, magkaisa tayo. Huwag niyo kalimutan na tayo ay isang kulay. Kaya mag-give at iisa ang prinsipyo at paninindigan. Tayo mga Pilipino, mapagmahal sa bansa, mapagmahal sa kapwa Pilipino, sa mandamo ng bansa, sa mandamo ng Pilipinas. Iisa ang ating kulay at iisa ating paninindigan. Katulad ng ating mahal na Tatay Digo, sana po ang pinaglaban niya patuloy natin. Kaya kung ba't dumating po ang isang tawag para po sa kapakanan ng ating inambayan, sama-sama po tayo, magsakripisyo tayo alang-alang sa ating kapwa Pilipino at alang-alang sa kinabukasan ng ating mga anak. Mga minamahal kong Pilipino, mga kababayan, tandaan niyo po, walang magmamalasakit sa Pilipino
kung hindi tayo kapwa Pilipino. Kaya madali po, mga ate, kuya, mga anak, ipaglaban natin ang pinaglalaban po ni Tatay Digong. Kapag nagsasalunod po ako sa kanya, bakit? Magaling na leader. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mahal ko po kayo. Wala tayong iwanan. Laban tayo! Salamat po. Yes, palakpakan po natin ang napakatapang at magiging masara sa lungsod ng Pasay. Yan po, itong This certificate of appreciation is proudly presented to Ms. Edita Y. Manguera in grateful recognition of your valuable contribution as a resource person that is visiting the Duterte Legacy Forum goes to Muntinlupa City held on October 5, 2025 at PDP Muntinlupa Headquarters, number 29, National Road, Bulasan, Muntinlupa City. Your insights and expertise greatly enriched the discussions and contributed to the success of the event. Presented this 5th day of October 2025 at the PDP Muntinlupa Headquarters, number 29 National Road, Bulasan, Muntinlupa City. Signed, Alfonso G. Cusi, National Vice Chairman, Attorney Wendell P. Abisado, Secretary General, and yours truly, Attorney Silverio Garrett, Deputy Secretary General, NCR. Thank you, Ma'am Edith. Ito po ay inihahandog ng buko sa inyo ng PDP Laban. thank you po, palakpakan po natin.